Rehiyon 1, kilala rin sa tawag na rehiyon ng Ilocos, ay isang rehiyong administratibo ng Pilipinas na makikita sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon, na may 4 na lalawigan. Ito ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Pinapaligiran ito ng mga rehiyon ng Lambak ng Cagayan at rehiyon ng Cordillera sa silangan at gitnang Luzon sa timog. Nasa kanluran naman ito ang Dagat Kanlurang Pilipinas o kilala sa tawag na Timog Dagat China. Ang sentrong panrehiyon nito ay ang San Fernando sa La Union. Ilan sa mga lungsod na nandito ang mga lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur at Lawag sa Ilocos Norte. Gayon din ang Alaminos at San Carlos sa Pangasinan. Maituturing ang rehiyong ito na may pinakamahabang baybaying dagat at matatarik na bangin. Ang mga pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito ay ang pagtatanim ng palay. At ngayon naman ay tayo'y dumako sa unang lalawigan sa unang rehiyon, ang lalawigan ng Ilocos Norte. Ilocos Norte, Hilagang Ilocos, Amianan nga Ilocos sa Ilocano, ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa Luzon. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Lawag at nakaharap ang lalawigan ng Ilocos Norte sa Dagat Luzon sa Hilaga. Matatagpuan ito sa Hilagang Kanluran, bahagi ng Pulo ng Luzon, at ang hangganan nito sa silangan ay ang mga lalawigan ng Cagayan at Apayao. At sa timog ay ang mga lalawigan ng Abra at Ilocos Sur. Kilala ang lalawigang bilang puok kapanganakan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Kilala rin ang lalawigan bilang isang lalawigang panturismo sa Hilaga, kung saan matatagpuan ang Fort Ilocandia, isang magarang hotel at resort na tanyag sa mga banyaga. Silipin na natin ang mga magaganda at sikat na tanawin sa lalawigan ng Ilocos Norte. Isa sa pangunahing tanawin sa Ilocos Norte ay ang Leaning Tower ng Baraka Church. Isa rin dito ang Bangue Windmill sa Ilocos Norte sa sitio ng Bangue. Ang molino o windmill ay isang gusaling nagsisilbing makina na tumatakbo sa pamamagitan ng hangin. Isang pinanggagalingan ng renewable energy ang mga molino at bukod dito ay nakakatulong sa pagbabawas ng greenhouse gases sa ating atmosfera. Dahil sa hindi paggamit ng mga ito ng fossil fuel at nakakatipid din ang north wind sa natipid na fossil fuel, kung kaya't mas mababa ang singil nito sa kuryente kaysa sa ibang IPP. Higanteng bentilador ang tawag ng mga ilan sa mga dambuhalang windmills na itinayo sa baybaying dagat ng Bangue sa Ilocos Norte. Alam niyo ba kung ilan lahat ang itinayong windmill na nagbibigay ng mas murang kuryente sa nabanggit na lalawigan? Taong 1990s nang isulong ng dating gobernador ng Ilocos Norte na si Senator-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang maghanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya sa lalawigan. Hindi umano nais ni Marcos na lubos na umasa lamang sa supply ng kuryente mula sa National Power Corporation o NAPOCOR, dahil ang Ilocos Norte ay nasa dulong bahagi ng sinusuplayan ng NAPOCOR. Ang lalawigan ang unang apektado ng blackout kapag pumalya ang kanilang planta. Taong 1996 nang magsagawa ng pagsusuri ang National Renewable Energy Laboratory or NREL sa lalawigan, kung saan natuklasan ang potensyal na magamit ang windmill dahil sa malakas na hangin sa baybaying dagat ng Bangue na nakaharap sa South China Sea. Ang unang 15 windmill ay pinasiyahan noong 2005 na naging kauna-unahang at pinakamalaking windmill farm sa Southeast Asia.
Matatagpuan rin ang Marcos Museum at Mausoleum sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ang Marcos Museum at Mausoleum ay parehong nagtataglay ng mga memorabilia at ang dating himlayan na lugar ni Ferdinand Edralin Marcos. Ito ay nakatayo sa puso ng Batac City, Ilocos Norte. Ang museo ay nagpapakita ng mga mula sa kanyang nakamit sa sandatahang lakas, pababa sa kanyang pagkapangulo. Ang malaki at tahimik na mausoleo ay naglalaman ng mga glass encased na kabaong kung saan embalsamado ang katawan ni Marcos ay naging pampublikong display. Kasabay ng ika-94 na kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Ilocos Norte ay ang paglulunsad ng Marcos Trail bilang dagdag turismo sa probinsya. Ang Marcos Trail ay nagpapakita ng sunod-sunod na landas na itinahak ni Pangulong Marcos mula sa pagkabata hanggang sa kanyang paglaki. Ito ay naglalaman din ng sari-saring lugar na may kinalaman sa buhay ni Marcos sa kanyang kapanahunan. Mamalas din dito ang samut-saring Marcos memorabilia. Masisilayan din dito ang napakaraming medalyon ni Marcos mula sa pakikidigma bilang isang sundalo at lahat ng kanyang gamit at mga larawan mula noon siya ay bata hanggang presidente ng bansa. San Agustin Church o kilala bilang ang Simbahan ng Paway ay matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte sa Pilipinas. Ito'y ginamitan ng gables mula sa iba't ibang bansa. Kaya naman ito'y nangungunang Baroque architecture sa Pilipinas. Ang simbahang ring ito ay kasama sa UNESCO Heritage Site. Matatagpuan rin sa Ilocos Norte ang Pagudpud o Saud Beach. Ang pinakasikat na lugar sa Pagudpud ay ang Saud Beach dahil sa puting buhangin at malinaw na tubig nito. Nagiging lapitin na rin sa mga turista ang Maira-Ira Point at ang liblib na dalampasigan dito na tinawag na Blue Lagoon. Mararating ang Blue Lagoon mula sa hilagang gilid ng Maharlika Highway bago makarating sa Patapat Viaduct. Habang parating sa pook na ito, makikita ang isang arkong nililok ng dagat mula sa bangin. Hitik sa mga puno ng niyog ang dalampasigan. Kitang-kita ang mga isla ng Batanes mula sa Patapat National Park kapag malinaw ang panahon. Ang bayan ng Pagudpud ay sikat sa magagandang dalampasigan hindi lamang para mag-swimming kundi pati na rin para sa surfing. Ang mga dalampasigan dito ay nauna nang itinanghal na isa sa pinakamagandang dalampasigan sa Asia noong 1990s sa mga panulat ni John Bordwick sa Australia. Malinis, maganda, puting buhangin at kristal na tubig na para bang isang paraiso. At mga magagandang resort dito ay tinawag itong Boracay of the North. Matatagpuan din sa lalawigang ito ang Lapasan Dunes o Bantay Bimaboy ay binubuo ng isang lugar na humigit kumulang 85 square kilometers o 52 square miles ng protektadong sandy coastal, disyerto at beach malapit sa Lawag City, ang kabisera ng lalawigan ng Ilocos Norte sa Pilipinas. Ang lugar ay kilala sa isang lugar lamang sa pamamagitan ng pangalang Bantay Bimaboy, isang pangalan na tumutukoy sa makaraniwang pangunawa na ang dunes makahawig sa hugis baboy. Ang lugar ding ito ay sikat na kilala bilang ang Disyerto ng Norte at ito ay isang popular na lokasyon para sa shooting films. Kapurpurawan Rock Formation. Ang hinahangaang bagay tungkol sa Kapurpurawan Rocks ay ang kanyang puting creamy na kulay. Ang salitang Kapurpurawan ay nagmula sa Ilocanong salitang ugat na puraw na nangangahulugang puti. Ayon sa mga lokal, ang mga rock formation ay nagiging maputi sa panahon ng buwan ng Abril at Mayo.
Ang rock formation ay malambot at may texture tulad ng tisa. Bukod sa mga rock formation, nakakaakit din sa paningin ang nakakamanghang asul na tubig ng West Philippine Sea. Ang mga alon at hangin na humahampas sa kapatagan at mabatong baybayin ay lumikha ng porma ng mga bata sa bonsai mangroves rito. Matatagpuan rin dito ang One Luna Shrine. Ang One Luna Shrine ay matatagpuan sa Badok, Ilocos Norte at naglalaman ng mga memorabilia ng Luna pamilya. Kabilang dito ang One Luna ni Canvases na nagngangalang kanyang obra maestra, ang Spolarium. Ang ilang mga bagay na kumakatawan sa kapatid ni Juan Luna na si General Antonio Luna ay ipinapakita din sa dambana. Kabilang dito ang kanyang tabak at uniforme at ang mga liham na isinulat niya kay Leon Apacible. Poway Lake. Ang Poway Lake, na kilala rin bilang Lago de Nanguyudan o Dangkeldanum, ay isang mahiwagang lawa na hugis kabayo na may isang sariling kwento. Ang lawa ay maaaring masilayan mula sa beranda ng Malacanang ng Hilaga. Ito ay idiniklara bilang isang pambansang parke noon, Hunyo 21, 1969. Mga pista sa Ilocos Norte. Ilocos Sur, Timog Ilocos, Makin Abagatan nga Ilocos sa Ilocano, na may kabiserang Vigan City o Ciudad Fernandina na nasa bunganga ng Ilog Mestizo River. Alam nyo ba na itinatag ang Ilocos Sur ni Juan de Salcedo, isang Kastilang conquistador noong 1572. Nabuo ito noong pinaghiwalay ang Hilaga, Ilocos Norte ngayon, sa timog na Ilocos Sur. Sa panahong iyon, kalakip nito ang mga bahagi ng Abra at ang itaas na kalahati ng La Union sa kasalukuyan. Ang kasalukuyang hangganan ng lalawigan ay permanenteng binigyang kahulugan ng kautusang bilang 2683 na nilagdaan noong Marso 1970. Ang lalawigan ay tahanan ng dalawang pandaigdigang pamanang puok ng UNESCO. Ito ay ang pamanang lungsod ng Vigan at ang simbahang Santa Maria. Pagtatanim rin ng tabako ang pangunahing ikinabubuhay ng mga naninirahan dito. Iloco rin ang pangunahing wika ng mga taga-Ilocos Sur. Nagsasalita ng Tagalog at Ingles ang mga mamamayan rin dito. Tara na't tuklasin natin ang mga sikat na tanawin at pasyalan sa lalawigan ng Ilocos Sur. Isa rito ay ang Calle Crisologo. Ang Calle Crisologo o Calle Mena Crisologo sa Mestizo District ay isa sa pinakamahalaga at pinakapagunahing lugar sa Vigan. Ito ay dinarayo ng maraming turista. Sa Calle Crisologo ng Vigan ay naroon ang humigit kumulang sa 150 na bahay na bato. Makikita sa mga ito ang husay at galing ng mga artisanong Pilipino bago pa dumating ang panahon ng mga modernong materyales, kagamitan at teknolohiya sa pagtatayo ng gusali. Ang mga bahay na bato lamang ang
nakatatagal sa lindol at bagyo na madalas tumama sa rehiyon ng Ilocos. Yari ang bubong nito sa tisa at yari naman sa kahoy ang ikalawang palapag at ang sahig nito. Marami sa mga ito ay nasa maayos pang kalagayan at ang ilan ay ginawang mga hotel, museo, tindahan ng mga souvenir, kainan at bar. Sur ay matatagpuan rin natin ang Baluarte Mini Zoo. Ang Baluarte Mini Zoo ay pagmamay-ari ni Chavit Singson. Ito ay may lawak na 80 hectares. May tiger show na matutunghayan at buhay na ahas na mahawakan at maamong parrot. Makikita rin natin dito ang mga monkeys, camels, deers, ostrich, peacocks, mga agila, pythons, iguanas at marami pang iba. Meron din silang butterfly garden at iba't ibang lahi ng mga parrot. Bukod sa iba't ibang hayop na makikita sa mini zoo, mayroon ring tinatag na safari gallery. Ang safari gallery ay makikita dito ang mga koleksyon ni Chavit na sa kanyang hobby na hunter sa Africa. Nakadisplay dito ang animoy mga buhay at naglalakihang elepante, tigre, leon, bear, deer heads at marami pang iba. Libre lang ang pagpasok maliban lang sa minimal fee sa pagsakay sa kabayo at voluntary donation sa Safari Gallery para gamitin sa maintenance ng pasilidad. At tatagpuan rin natin sa Ilocos Sur ang Crisologo Museum. Ang Crisologo Museum ay memorabilia ng yumaong kongresistang Floro Crisologo at mga orihinal na kagamitan ng dating nakikita sa bahay ng vegan. Ito ay inaalagaan ng Pambansang Museo ng Museo Crisologo ng Vegan. Humihingi din sila ng voluntary donation para sa gagamitin upang mapanatiling maayos ang pasilidad. Matatagpuan din sa lalawigang ito ang Sinkia Mansion. Ang Sinkia Mansion ay isa talagang pintuan ng nakaraan. Ang mayamang kasaysayan nito ay makikita sa mga pader na bato at bintana na shell. Higit sa bahay ng yumaong presidente na si Elpidio Quirino, ang mansyon ay nagsisilbing daan upang maunawaan kung paano namumuhay ang mga ninuno noon. Ang Sinkia Mansion ay matatagpuan sa Quirino Boulevard, isa sa pangunahing mga kalsada ng vegan. Matatagpuan din sa lalawigan ng Ilocos Sur ang Bantay Bell Tower. Ito ay isa sa mga pinaka-ikonikong simbolo ng Vegan City. Itinayo ito noong 1591. Nagsilbi itong tore ng bantay ng bayan bago naging kampanilya ng isang simbahan noong 1857. Sa lalawigan ng Ilocos Sur ay matatagpuan rin natin ang St. Paul Metropolitan Cathedral. Ang St. Paul Metropolitan Cathedral na ipinatayo ng mga Praileng Agustino at nakumpleto noong 17. Mga pista sa Ilocos Sur. Tayo'y dumako na sa ikatlong lalawigan sa unang rehiyon, ang La Union, na may kabiserang lungsod ng San Fernando. Nasa 93% ng populasyon ng La Union ay mga Ilocano at mga Romanong Katoliko. Mayroong mga maliliit na komunidad ng mga Pangasinense sa timog, mga Igorot naman sa ibaba ng La Union
at mga inchik naman sa syudad. Poinsettia ang panlalawigang bulaklak ng lalawigan. Mayaman ang lalawigan sa limestone. Pagtatabako, pagtatanim ng palay at pangingisda ang ikinabubuhay ng mga taga rito. Iloco rin ang pangunahing wika ng mga taga rito at may ilan ring nagsasalita ng Tagalog at Ingles. Mga sikat na pasyalan sa La Union. Sa bayan ng Buang ang mga hektar-hektaryang grape farms kung saan pwedeng mag-grape picking. Underrated ang activity na ito dahil mas nakukuha ng mga beaches at waves sa mga kalapit na bayan ang atensyon ng mga turista. Seasonal ang grapes kaya mahalaga ang timing kung gusto mong ma-experience ang activity na ito. Best grape picking months ay Marso mula Mayo. Ang registration fee or entrance fee ay 25 pesos. Ang grape picking activity naman, 350 per kilo. At parking fee ay 25 pesos. Makikita ang Imuki Islands na perfect para sa mga naghahanap ng bagong adventures sa La Union. Isa itong rocky paradise na may mangroves at 3 lagoons na located off the coast of Barangay Parawer. Steady at clear ang tubig sa mga lagoon, pero malalim ito kaya perfect for swimming at cliff diving. Pero tandaan na may mga area na mababaw at meron ding malalalim. Ang malalalim na areas ay nasa 8 to 12 feet. May mga matatalim na bato at corals din ito, kaya siguraduhin na magsuot kayo ng protective footwear. Kailangan mong mag-register sa barangay hall para makapunta sa Imuki Island. Hindi pwedeng magdala ng food at drinks dito. Ang visiting hours ay 6 a.m. hanggang 6 p.m. May babayarin ding environmental fees na 20 per head. Balsa or rental, good for 5 to 7 people, 250. Shower fee, 10 pesos at cottage donation type lang. Dukin ng San Gabriel ang Tangandan Falls, ang pinakasikat sa maraming cascades sa probinsya. Umaagos ang Bororo River sa 2 level na parehong may natural pool. Ang buong lugar ay napapalibutan ng smooth limestone cliffs at mga boulders. No tour guide, no entry policy. Kailangan mo mag-present ng official receipt o OR mula sa Municipal Treasury Office bago makapasok sa vicinity ng Tangandan Falls. Ang office ay nasa tabi ng San Gabriel Police Station. Ang visiting hours ay 6 a.m. hanggang 5 p.m. lang. May binabayaran din ditong environmental fee na 30 pesos per head, guide fee 500 pesos, at habal-habal fare round trip, Municipal Treasury Office, Tandangan Falls Trailhead na 40 pesos per head. Urbis, Tondo Beach and Sunset. Ito ang tourism hub ng La Union. Mahigit kalahati ng income ng La Union ay mula sa San Juan, particularly sa Urbis Tondo area kung nasaan ang mga accommodations at dining places. Mula sa malawak na beach hanggang sa napakagandang sunset dito, siguradong ma-enjoy mo ang lugar kahit hindi ka interested o interesado sa surfing. Maraming cafes at restaurants along the beach kaya paborito itong hangout place ng foodies, sunbathers at sunset lovers. Kilala din ang lugar na ito sa nightlife at beach parties dito.
Sa lalawigang ito, ang Mako Temple. Isang iconic na cultural landmark sa San Fernando ang Mako Temple. Ang temple na ito ay dedikado sa Chinese sea goddess na si Mazu. Itinayo ito noong 1977 at sinabing ito ang unang Taoist temple sa Pilipinas. Matatagpuan sa templong ito ang altar of the goddess Mako, altar of our Heavenly Father, statues of the 18 Taoist disciples, majestic 5-door gate, bamboo garden, Lianting Pagoda, the Goddess of Mercy, Kuan Yin, the Bell and Drum Tower, at ang renowned spider-type dome. Mayroon ring panoramic view ng San Fernando Harbor at West Philippine Sea mula sa templong ito na bukas sa mga worshippers at non-worshippers. Ang opening hours nito ay 7 a.m. hanggang 5 p.m. lang. Tandaan na maaaring magbago ang schedule kaya i-check ang official website o Facebook page ng Mako Temple. Wala po itong entrance fee. Din sa lalawigang ito ang The Christ the Redeemer statue na may 25 talampakan ang laki. Ang rebultong ito ay sumisimbolo sa overflowing gratitude, blessing at protection. Ito ay may opening hours na 24/7 at wala itong entrance fee. Mga pista sa La Union. Pangasinan ay isang lalawigan ng Pilipinas sa rehiyon ng Ilocos. Matatagpuan ang lalawigan sa kanlurang bahagi ng Pulo ng Luzon sa may Golpo ng Lingayen at Timog Dagat, China. Paggawa ng asin, bagoong at bukayo ang pinagmamalaki nilang produkto. Panggalatok, Tagalog at Ingles ang mga wikang sinasalita ng mga naninirahan dito. Isa na ang Pangasinan sa isa sa mga napakaraming lugar dito sa Pilipinas na nagkukubli ng kakaibang ganda ng kalikasan. Kaya tunghayan natin ang mga ilan sa tourist spots na dapat nating tangkilikin at pagyamanin. Una, ang Antong Falls in Season, Pangasinan. Isa na ang Antong Falls o Talon ng Antong sa pinagmamalaki ngayon ng Pangasinan dahil sa napakalinaw nitong tubig. Makikita mo rin dito ang mga naglalakihang mga buhay na bato. Ngunit bago ka makapunta dito, isang adventurous na paglalakbay muna ang tatahakin mo. Siguradong magiging patok ito sa mga taong walang ibang hanap kundi puro adventures. Pangalawa, ang Mount Balungaw in Balungaw, Pangasinan. Kakaibang ganda naman ang dulot ng ganda ng Mount Balungaw na talaga namang pinagmamalaki ng mga taga-Balungaw. Napakaraming mga pakulo ng mga namamahala sa bulkang ito. Bukod sa hot springs at swimming pools ay meron na din itong mga picnic groves, pavilion at ang isa sa mga pinakapatok na adventure ngayon, ang zip line na talaga namang dinadagsa ng karamihan sa atin. Siguradong mag-e-enjoy ang buong pamilya sa ganitong kagandang lugar. Pangatlo, ang 100 Islands in Alaminos, Pangasinan. Siguradong pamilyar sa inyo ang 100 Islands dahil sa madalas na pagkakabilang nito sa 7 Wonders of the Philippines. Kabigha-bighani naman din talaga ang pagkakagawa ng kalikasan sa mga 100 pulong ito. Isa rin magandang pasyalan ito ng mga magpapamilya at tiyak na mag-e-enjoy ang lahat lalo na sa kayaking. Pang-apat, Patar Beach in Balinaw, Pangasinan.
Kung isa kang Ilocano o ikaw ay malapit-lapit sa norte ng Luzon, hindi mo na kailangan lumayo pa at pumunta ng Boracay para lang dayuhin ang pinagmamalaking white sand. Dahil dito mismo sa Pangasinan, makikita mo ang napakagandang beach na may napakalinaw na tubig at may puting buhangin sa kapaligiran. Siguradong mamamangha ka sa ganda nito dahil sa Virgin Island pa ito konti pa lamang ay nakakadiskubre ng tinatagong Bulinaw. Marami pang magagandang features ang Bulinaw na dapat nating tangkilikin at ipagmalaki. Panglima, Umbrella Rock of Agno in Bayambang, Pangasinan. Kamangha-mangha naman talaga ang rock formation na matatagpuan sa Bayambag. Mistulang naglalakihang mga payong ang mga batong ito. Siguradong mag-e-enjoy at pamilya sa pagbibisita sa kakaibang ganda ng lugar na ito. Ito ay ilan lamang sa napakaraming lugar na dapat ipagmalaki ng mga Ilocano. Dapat nating itong pangangalagaan at upang mapanatili ang ganda na bigay sa atin ng kalikasan at may kapal. Matatagpuan rin sa Pangasinan ang pinakamalaking dam sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Ito ang San Roque Dam. Matatagpuan rin sa lalawigang ito ang Orduha House, pagmamay-ari ng gobernador ng Lingayen. Ipinatayo ito noong 1953 ni Gobernador Juan Rodriguez. Makikita rito ang larawan ni Prinsesa Orduha, ang dakilang mandirigma na namuno sa kaharian ng Tawanisi. Mga pista sa Pangasinan. Dandan su'y bayaan kay ka, pauling ako sa payan, o galing ko ikaw ilaon, ang payaw mo lang ang taon. Dandan su'y kunin mo apason, bisan tubig di ka magbalon, o galing ikaw uwaon. Lakayin na natin ang isang dula sa Region 1. Region 1 ay Ilocos Norte. Si Nena Crisologo ang masasabing pinakadakilang pangalan sa larangan ng dulang-dulaang Ilocano. Ang kanyang akda, Kodigo Municipal ay takneng na panangaslisal ang sinasabing kanyang obra maestra. Ngayon ay dadapot tayo sa mga akdang ukol sa pananampalataya at kagandahang asal ng Region 1. Una ay dadapot tayo sa doktrina Kristiyana ni Cardinal Bellarmine na sinalin ni P. Francisco. Doktrina Kristiyana ay isang maagang aklat ng Romano Katoliko Katekismo, isinulat sa kababagan Juan de Plasencia at may pinaniniwalaan na isa sa mga pinakamaagang libro na nakalimbak sa Pilipinas noong 1593. At ngayon ang pangalawang Passion de Nuestra Señora Jesucristo noong 1621 ni P. Antonio Mejia. Passion de Nuestra Señora Jesucristo ay ito ang pinakaunang pasyong isinulat sa Samtoy noong 1621 ni P. Antonio Mejia sa Region 1.
Ngayon ay sabay-sabay natin talakayin ang pangatlong, pang-apat at pang-limang pananampalataya sa Rehiyon 1. Ang pangatlo ay Vida de San Barlaan y Josapat noong 17,000 P. Agusinea. Pang-apat naman ay Sermones Morales at Escudos del Cristiana D. Jacinto Guerrero at P. Guillermo Sebastian. Novena de Nuestra de la Caridad que se venera en la Iglesia del Pueblo de Bantay P. Juan Bautista Arenos. Ang panglimang pananampalataya sa Rehiyong 1. Ngayon ay dadapot tayo sa mga akdang ukol sa wikang Iloco. Pang-isa ay Arte de la Lengua Iloca noong 1621 ni P. Francisco Lopez. Arte de la Lengua Iloca 1627 ang kauna-unahang akdang pangwika tungkol sa Iloco ni Francisco Lopez, at ang pangalawa naman ay Vocabulario de la Lengua Iloco sinulat ni P. Francisco Lopez. Pangalawa, Vocabulario de Lengua Iloco sinulat ni P. Lopez at inayos ng 18,000 at muling inayos ni P. Andres Caro. Pangatlo naman ang Gramatica Hispano Ilocano at Diccionario Hispano noong 19,000 at Etudos de las Antigua Alfabetos Pilipino. Ito ay mga alpabeto ng Pilipinos doon sa Rehiyon 1 sa Ilocos Norte. Ngayon ay sabay-sabay nating tatalakarin ang ilang piling manunulat ng literatura ng Iloco. Ang una ay si Pedro Bucaneg, isinilang noong bulag noong Marso 1849, inilagay sa basket ng kanyang ina at ipinanod sa ilog. Ay may kaugaliang ang karagdagan, isinilang ng bulag noong Marso 1849, inilagay sa basket ng kanyang ina at ipinanod sa ilog. At may kasabihan sa may kaugaliang ng mga ipneg na isang bagong panganak ay may kampansanan ay dapat ilagay sa basket at ipaanod sa ilog upang hindi maging pananagutan ng tribo. Karagdagan ito ang mga naging mga istorya na ginawa ni Pedro Bucaneg. Ruknuknoy, isang dedikasyon. Agpaay ken Carmen for Carmen. Ruknoy ni kaadlawan ni Castora, dedicated to Castora on her birthday. Pinagbakada biting goodbye. Nalpay am naman na frustrated hope sa ibek sub Danio ti balasang nga Lucina ti kaanyan na poem of the maiden separated from her love. Yan ang mga ginawa na akda ni Pedro Bucaneg. Si Leon Florentino ay sinilang noong April 19, 1849 sa Bigas, Ilocos Sur ng Villa Sina Marcelino de Isabela Florentino. Asawa niya si Elias de los Reyes, bihasa sa pagsapog ng tula at sarsuela at drama. At sa kanyang mga nining na Biblioteca de Obnes de Perez noong 1839. Ngayon na ang pangatlo ay pag-usapan natin si Jose Asia Bragado. Isinilang noong Agosto 25, 1936 sa Ilocos Sur. Ang kanyang mga nagabay na sina si Emilio Bragado at Timoteo Asia. Asawa niya si